Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nakaugalian na ni Camille na manood ng morning news. Kasunod kasi nito ang favorite na cartoon program ni Calex. At dahil sa tingin niya na hindi maagang magigising si Dave dahil walang pasok at sa umalis ito kagabi, hindi na siya nagluto ng breakfast nila. She just brewed some coffee para kung gustuhin itong magkape ay may nakasalang ng mainit na kape para rito. Ngayong araw dapat sila aalis ni Calex para mamili. But she wanted to talk first to Dave para once and for all ay malaman na niya ang tunay niyang papel dito sa bahay at kung ano ang kanyang limitasyon dito. Ayaw na niyang manghula pa ng mga susunod na gagawin o ng kanyang ikikilos dito sa loob ng bahay. Kalong niya sa kanyang mga hita si Calex na katatapos lang kumain ng prutas. Muli niyang sinipat ang gilagid nito. Mas nangapal na ito ngayon. Pupunta nga rin pala sila sa pedya nito para sa immunization. Then, diretso na sila sa supermarket. Maya-maya ay nakuha na muli ng television ang kanyang atensyon at ang nakita niya roon ay ang pumutol ng PC ng kanyang pasensya. Dave sat up. He was still feeling a bit sleepy. He knew it was still early for him to get up dahil wala namang pasok but tulad nga ng napagdesisyonan niya kagabi, he wanted to talk to Camille and fix the rift between them. Alam niyang hindi pa siya handa na isiwalat ang pait sa kanyang puso mula sa pagkawala ni Emily but still, he will do everything to save kung ano man na nasimulan nila ni Camille for Calex's sake. Pero yun nga lang ba ang dahilan? Alang-alang lang ba talaga kay Calex o dahil sa nasaktan din siya na makita niya ang sakit sa mga mata ni Camille? Ang tanong niya sa sarili. Agad siyang tumayo para mag-shower at bumaba na sa ground floor, knowing na wala na sa silid ng mga ito sina Calex at Camille. But when he reached the living area, natigilan siya sa paglakad and he stood like a statue na makita niya ang sarili sa balita, while Camille sat on the sofa watching it. And for the local lifestyle news, oops, he did it again. Iyan po ang kumakalat ngayon na caption ng video. Nakuha kagabi ng kilalang oil tycoon na si Dave Osea na mukhang sa kabila ng pagiging may asawa nito, it looks like the notorious playboy was still painting the town red. Matatandaan na kakakasal lang ni Dave sa isang bank teller na si Camille Pluma. Ibig sabihin ba nito ay nalalapit na ang hiwalayan ng dalawa? The video tells everything. Para sa isang manonood na si Camille, ang kuha kasi ay nang sinakyan siya paharap ni Kelly at literal na isinubsob nito ang kanyang mukha sa dibdib nito para sa body shot. It's not what it looked like, Camille, ang sabi ni Dave mula sa kanyang likuran at dahan-dahan siyang lumingon dito. She was so angry dahil sa nakaladkad pa ang kanyang pangalan sa kalokohan nito. Her throat hurts dahil sa matinding emosyon na naipon sa kanyang dibdib at ang kanyang mga mata ay kumirot dahil sa mga pinipigilang luha sa kanyang mga mata. Tumayo si Camille, dala si Calex. Mabilis siyang naglakad papunta sana sa itaas ng bahay pero hinarangan siya ni Dave. It's not what you think, ang giit ni Dave at hinawakan pa nito ang magkabila niyang braso. Let go of me, Dave, ang sagot niya rito and she tried to shake off his hold off on him. Dave let her go. Camille! Yun ba ang ginawa mo kagabi? Ha? Ang maghasik ng lagim kasama ang babae mo? She angrily shouted at him. Stop acting like my wife! Ang galit na sagot ni Dave. Natigilan si Camille. She felt hurt. His words pierced in her heart. Natigilan din si Dave sa sinabi. He didn't mean what he said. Iba ang ibig sabihin niya. He didn't want her not to act as his wife, but he wanted her not to act like Emily. Camille! I know. Kasi arrangement lang naman ang kasal natin. Hindi ko gustong kunin ang papel ng asawa mo, pero bilang tao, respetuhin mo naman ako.
ang mariing sabi ni Camille. Halos patakbo siyang umakyat sa bahay para magtungo sa kwarto nila ni Calex. She has to get out of here. Para bang hindi siya makahinga sa loob ng bahay na yun? Sinundan siya ni Dave. Magpapaliwanag siya kay Camille. His heart sank na makita niya ang sakit sa mukha nito. Camille, please, let's talk. Camille snorted. Huh? Talk about what? She sitted. It's not what I meant. Ang giit nito sa kanya. Then what? She turned to face him with anger in his eyes. Dave sighed. It's not that I didn't want you not to act like my wife, because you are my wife, and I want you to be. What I meant is that just don't act like Emily. He said that last word wordily. Nagulat si Camille sa sinabi ni Dave. She looked up to him and her expression softened. Nakita niya rin ang pigati sa mukha ni Dave. Nabasa niya ang sakit na nadarama at mukhang nahihirapan siyang sabihin ito sa kanya. Emily never trusted me. Ang pag-amin nito sa kanya. Well, obviously, she had good reasons. Ang sagot ni Camille. Dave shook his head. Kahit kailan, hindi ko nagawang lokohin si Emily. At kahit kailan, ay hindi rin kita magagawang lokohin, Camille. Ang giit ni Dave sa kanya. Oo, aksidente ang pagpapakasal natin pero gusto ko ito. Maraming paraan para makuha ko si Calex mula sa'yo. Pero mas ginusto ko ang maikasal tayo. Ang sabi nito sa kanya. I don't know the reasons. Maybe because I know that you'll be a good mother to Calex. Or that I really wanted you to be my wife because I want you to. Ang pag-amin ni Dave. Camille was shocked by his revelation. Hindi niya inakala na may iba pang rason para sa pag-alok nito ng kasal sa kanya. She never thought that he wanted her, and it made her heart beat faster. Tila ba lumukso ang puso niya. In fairness to Dave, nagsimula lang na mapabalita ang pagiging playboy nito sa media nitong mga huling taon na. At kung hindi siya nagkakamali, wala na noon ang asawa nitong si Emily. Ang sabi ni Camille sa sarili. Somehow, she wanted to accept his explanations. She wanted to accept his shortcomings. She wanted to accept him because she wanted to love him. Ang pag-amin ni Camille sa sarili. Please, Camille, forgive me. Ang pagsumamo nito sa kanya. Let's start over, please. Alam ko, marami akong pagkakamali at pagkukulang and he sighed. I do have skeletons in my closet, but please, I'm asking you to please. He trailed off. Camille knew na nahihirapan si Dave. She could sense na may mabigat itong dinadala sa dibdib na hindi pa nito kayang sabihin sa kanya. Ngunit, ang pag-amin nito ng mga bintang sa kanya ni Emily, ang hindi pagbibigay nito ng tiwala kay Dave, gave her a glimpse kung ano meron sa pagsasama nilang dalawa noon. But Camille thought that despite Emily's accusations on him, minahal pa rin ito ni Dave. Dahil kung hindi ay hindi nito agad matatanggap ang pagkawala ng asawa. And Camille knew that despite his shortcomings, ay handa niyang patawarin at tanggapin si Dave dahil alam niyang nahuhulog na ang puso niya rito. Camille sighed. All right. She expelled her breath. We're going to start over. Ang sagot ni Camille, and she looked into his eyes. Ilang sandali ang lumipas at nanatili lang silang nakatayo at nakatingin sa isa't isa. Then Camille break their eye contact. Sabay kuha niya sa kanyang bag at diaper at aakmang lalabas ng kwarto. Wait, I thought we're okay. Ang takang tanong ni Dave. Nagtaka si Dave kung bakit dinampot ni Camille ang diaper bag ni Calex at ang bag nito. Gayong nakapag-ayos na silang dalawa. Wait, Camille, saan kayo pupunta ni Calex? Ang tanong ni Dave at tumayo siya sa tabi ni Camille para harangan ito. Camille turned and looked at him amusingly. Aalis kami ni Calex. Schedule ni Calex para sa immunization niya. Patitingnan ko na rin yung gums niya kung tumutubo ng ngipin niya. Ang sagot ni Camille. Dave expelled a sigh of relief. Akala niya nalalayasan siya ni na Camille at Calex. Can I come? I want to come with you. Then, diretso na tayo sa mall para mamili ng walker niya at mag-grocery na rin tayo. Ang sabi ni Dave. Gusto nang umalis ni Camille na sila lang dalawa ni Calex gaya ng nakasanayan na niya pero batid niyang hindi niya pwedeng tanggihan si Dave. Iba na ang sitwasyon nila ngayon. Lalo na nang makita niya sa mukha ni Dave ang labis na excitement. Natutuwa siya sa pinakikita ni Dave sa pagpursige
na maging parte ng bawat sandali sa buhay ni Calex. "I don't think you're ready," ang sagot ni Camille, and she eyed him. Tinaasan niya ng isang kilay si Dave at tinignan ang short at sando na suot nito. Dave gave him a sheepish grin. "Give me 5 minutes." Ang mabilis na sagot ni Dave at nagpunta na siya sa kanyang kwarto at hinubad agad ang suot na sando at shorts, not even thinking na nakikita pa siya ni Camille. Camille was wide-eyed at namula ang kanyang pisngi na makita niya malapad at trim na upper body ni Dave at nakaboxer lang ito. Agad siyang umiwas ng tingin at nagtago sa likod ng adjacent door, pero di niya napigilang sumalyap sa pangalawang pagkakataon, and she smiled wildly to herself. Pagkatapos ng appointment nila sa pedia at mabigyan ng immunization at makonfirm na nagingipin na nga si Calex, ay nagdesisyon muna silang kumain muna sa isang restaurant. Natagalan din kasi sila sa pedya kanina dahil na rin sa dami ng mga batang pasyente, at humangat si Camille kay Dave ng mga sandaling iyon dahil kahit pa matagal ang kanilang paghihintay, ay dito nagpakita ng pagkainip o inaya siyang umalis na lang at magpalit ng pedya si Calex. Camille was touched na iginalang ni Dave ang desisyon ng hindi na magpalit ng bagong pedya si Calex sa mas kilala at mahal na clinic o ospital. Pagkatapos nilang kumain ay dumiretso sila sa mall at agad silang nagpunta sa baby section. Habang buhat ni Dave si Calex ay matyaga itong nag-ikot sa mga display ng walkers at strollers para makapili ng sa tingin nito ay the best walker para sa anak. He even tested everything to test na sturdy at safe ang mapipili nilang walker para kay Calex. At sa halos mag-iisang oras na pag-iikot ay nakapili rin si Dave ng walker at isang toy car na pwede nitong sakyan. Camille was a bit skeptic na pwede nang gumamit ng ganun si Calex. They argued for a little while. Pero nang pinaupo ni Dave si Calex sa driver's seat at umawak sa manibela, mukhang natalo siya ng dalawa. Dahil nang ialis ni Dave si Calex, ay nagsimula itong umiyak. And they don't have any choice kundi ang ibalik ito sa loob ng laruang sasakyan. But they chose another car for him, yung may pang maneuver sa likod para pwede siyang itulak. At dahil sa ayaw ng umalis ni Calex, walang choice si Dave, kundi ang itulak niya ang anak sa loob ng mall. But in fairness to Dave, hindi ito nag-complain. Mukhang tuwang-tuwa pa ito at proud na makita siya ng mga tao na kasama ang anak. Nakasama silang dalawa ni Calex at unti-unting nasasanay na rin si Camille sa mga curious stares at ang iba naman ay makikitang humahanga sa maganda nilang pamilya. Dave was also patient on waiting for her habang binabantayan si Calex, habang namimili siya ng mga baking pan at utensils para sa uumpisahan niyang negosyo. Gusto niya sanang bumili ng stand mixer pero baka kulangin ang budget niya, kaya isang hand mixer na lang ang binili niya. "Why didn't you get the bigger one?" ang tanong ni Dave sa kanya, nang mapansin nitong hindi niya kinuha ang stand mixer na una niyang tinitingnan. "Okay na ito. Mauubos ang puhunan ko kapag bumuli ako ng stand mixer. Kapag kumita na lang ako," ang sagot ni Camille. Dave rolled his eyes and shook his head. Tinawag niya ang isang sales lady at nakiusap na ikuha si Camille ng isang stand mixer at nagpa-assist na rin sila na idiretso na ito sa cashier para hindi na makahindi si Camille. "Dave?" ang pagtanggi ni Camille. "Camille, please. Gamit din natin yun sa bahay. At kapag walang order sa'yo, ako or kami ni Calex ang ipag-bake mo ng cake," ang sagot ni Dave. "Siguro, simulan mo na mamaya pag-uwi," ang nakangiting sabi ni Dave. Nawala tuloy ang hiya ni Camille. "Thank you, Dave," ang nahihiyang sabi niya rito. "Don't thank me, Camille. Mag-asawa na tayo. Please, kung may kailangan ka, huwag kang mahiya na magsabi o lumapit sa akin," ang sagot ni Dave. "Ikaw rin, Dave. Please, don't hesitate na lumapit sa akin kung kailangan mo ng kausap o kung ano man ang kailangan mo tulad ng sabi mo, asawa mo ako," ang sagot din ni Camille, while she looked straight in his gray eyes. Camille felt breathless dahil sa intensity ng tingin sa kanya ni Dave. "No, please, don't say that," ang sigaw ng isipan ni Dave, dahil baka hindi ka pa handang ibigay ang gusto kong hilingin sa'yo. Pagkatapos nilang mamili sa mall ng mga gamit, dumiretso naman sila sa supermarket. Si Dave pa rin ang nakatoka kay Calex na siya mismo nagpamilit na siya magbabantay sa anak, kaya si Camille ang may tulak ng pushcart. Namili sila ng mga pang-ulam para sa kanilang stock sa bahay. Tapos, ang mga kailangan ni Calex tulad ng gatas at diapers at mga toiletries nito.
Nang mabili na nila ang lahat ng kanilang kailangan sa bahay, ay nagpaalam si Camille na pupunta sa baking section ng supermarket para mamili ng gagamitin niyang panimula sa naisip na negosyo. Namili siya ng harina, asukal, baking powder, baking soda, butter at kung ano-ano pang sa tingin niya ay kakailanganin niya. She was about to turn her pushcart para magpunta sa kabilang aisle when she bumped pushcart with someone. Naku! Sorry! Ang mabilis na sabi ni Camille, sabay lingon niya sa nakabanggaan ng pushcart at nagulat siya sa nakita at siya ay napangiti. Camille? Ryan? Ang sambit ni Camille na makita si Ryan na nakatayo malapit sa kanya. Kita ni Camille ang saya sa mukha nito. Camille, kamusta ka na? Ang masayang bati nito sa kanya at humakbang ito papalapit sa kanya para yakapin siya nito. Camille hugged him tight. Namiss niya rin ito ng husto. Ininingkit pa niya ang kanyang pisngi sa dibdib nito. Mabuti naman, ang masayang sagot niya kay Ryan na matagal na niyang hindi nakita. Naalala niya ang huling gabi noong nagkahiwalay sila nang magdesisyon siya na magpakasal kay Dave at simula noon ay hindi na nito nagparamdam pa sa kanya at naintindihan naman iyon ni Camille. Alam niyang may hinanakit ito sa kanya kaya ngayon na nagkita silang muli at nagpakita ito ng pagiging masaya sa kanilang pagkikita ay laking pasalamat din niya dahil sa wala nitong kinikim-kim na sama ng loob sa kanya. Go! Kamusta ka naman? Ang tanong niya rito. She'll look at him. Masasabi niyang nadadagdagan ng pagiging magandang lalaki nito. Ang looks ni Ryan ay on the Filipino side, matangkad, moreno at gwapo. Si Dave naman ay mestizo dahil na rin sa Irish blood nito. Pero nagtaka si Camille kung bakit hindi nakatulad ng dati ang nadarama niya sa tuwing nakikita niya si Ryan. Nandun ang saya, oo, pero wala na ang atraksyon o ang pagtingin niya rito. Bilang kaibigan na lang ang nadarama niya para kay Ryan dahil ba ito kay Dave? Ibig sabihin ba nito na napalitan na ni Dave si Ryan sa puso niya? He twitched his lips and shrugged. Medyo okay naman na ako. I tried to move on. Ang sagot nito sa kanya at nakuha niya ang pakahulugan nito. She looked away at iniba ni Camille ang usapan. Ang layo naman ang dinayo mo para mamili. Ang sabi niya rito at ang tinutukoy niya ay dahil sa malayo ng halos ilang oras ang supermarket sa tinitirhan nito. Na-promote kasi ako sa company kaya nakakuha ko ng condo na mas malapit dito sa pinagtatrabahuhan ko. Ang proud na sagot ni Ryan sa kanya. Isang malapad na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Camille. Natutuwa siyang narinig ang success nito. Congrats! Ang bati niya rito. Thanks! Ang nakangiting sagot nito sa kanya na di inaalis ang pagkakatitig nito sa kanya. It's really good to see you. Ang mahinang sabi ni Ryan sa kanya. I really missed you, Camille. Camille suddenly felt conscious dahil sa malagkit na tingin sa kanya ni Ryan, tulad ng mga tingin nito sa kanya noong magkarelasyon pa sila. Napansin ni Camille na inalis nga nito ang pagkakayakap sa kanya, pero ang kamay niya ay nananatiling hawak na mahigpit si Ryan. She was about to pull her hands from his firm grip na magsalita ito. Where's Calix? Ang tanong nito pero di na siya nakasagot. Calix with me. Naging busy silang magdaddy sandali sa aisle ng mga cereals at baby foods at ilang minuto rin ang ginugol nila sa pagpili ng mga pagkain ni Calix na para kay Dave ay naaayon dapat ang nutritional value para sa anak. Pagkapili ay napansin ni Dave na hindi pa rin bumalik si Camille kaya nagpasya na siyang hanapin na ito. Ilang aisle pa ang dinaanan nila ni Calix bago niya nakita ang baking section. He immediately turned Calix's car. At ang nakita niyang eksena mula sa malayo ay di niya nagustuhan. Yakap ni Ryan si Camille at pagkabitaw niya rito, Camille was looking up to Ryan na hanggang magkabilang tenga ang ngiti. At halatang may gusto pa ito kay Camille. They were standing so close, kaya di iyon nagustuhan ni Dave. Hindi niya nagustuhan ito. His eyes squinted and his mouth formed a thin line. Galit siya naglakad papalapit sa dalawa. Paglapit niya ay narinig niya ang tanong ni Ryan kay Camille. Where's Calix? Calix with me. Ang mariin niyang sagot. Biglang napaling ang atensyon ni Camille at Ryan sa kanya. Mabilis siyang lumapit kay Camille at inila niya si Camille papalapit sa kanya sa kanya inakbayan nito. Mabilis na hinagkan si Camille sa mga labi nito saka humarap kay Ryan at tiningnan si Ryan na tila ba gustong iparating ng mga tingin nito ay hands off.
Nagtaka si Camille kung bakit bigla na lang siyang inakbayan ni Dave. Dahil ni minsan ay di nito ito ginawa sa kanya. He never showed affection on her. Kahit pa silang dalawa lang. At mas lalo na kung may ibang tao. Kaya nagtaka siya sa ikinilos nito. At hindi lang iyon. Mas nagulat pa siya nang bigla siyang halikan nito na mabilis sa kanyang mga labi. Naakala mo ba ay ngayon lang silang dalawa na nagkita? Tiningnan lang ni Camille si Dave na nakakunot ang kanyang noo. Dave! Ang manipid na bati ni Ryan sa kanya at halata sa mukha nito na hindi siya gusto nitong makita. Well, the feeling is definitely mutual. Sinong may sabi na gugustuhin niya itong makitang muli? At sinong may sabi na gugustuhin niya makita silang dalawa ni Camille muli? Ang giit ni Dave sa sarili na ang tinutukoy ay si Camille at Ryan. Ryan! Ang matipid niyang sagot with a curt nod. Then, itinuon niya ang kanyang pansin kay Camille. Babe, di ka agad bumalik kaya hinanap ka na namin ni Calex. Ang sabi ni Dave sa kanya while he ran his hand up and down her upper arm. Dave, Ryan and I accidentally bumped into each other. Ang tagal na rin namin hindi nagkita o nagkausap man lang. Ang sabi ni Camille kay Dave. Nagtaka siya sa ikinikilos at dahil sa di maipinta ang pagmumukha nito. Yeah, it's really good to see her again. Ang sagot ni Ryan at muli na naman itong ngumiti at tiningnan si Camille. Kumunot lalo ang noo ni Dave when he saw Ryan give Camille a longing look. Halatang may gusto pa ito sa asawa niya, he angrily thought. Dave instinctively pulled her closer to him at halos dumikit na ang pisngi ni Camille sa dibdib ni Dave at labis ang kanyang pagtataka sa ikinikilos nito. Are you done talking to my wife? He asked sternly. Actually, hindi pa. Pero mukhang nagmamadali yata kayo. Kaya Camille, yun pa rin ba ang number mo? Ang tanong ni Ryan na ikinainis lalo ni Dave. Oo, hindi ka naman kailangan na magpalit. Ang sagot ni Camille. That's good to know. You won't mind if I get in touch with you? Ang tanong ni Ryan na mukhang natutuwa nang makita na halos manlaki na ang butas ng ilong ni Dave sa inis nito. Yeah, sure. Ang matipid na sagot ni Camille. Alright, bye. Ang sabi nito kay Camille at tinawakan pa ang braso nito at pansin ni Dave na mukhang pinisil pa nito ang braso ng asawa. Bye, Calex. Ang pamamaalam nito kay Calex and the two of them only exchanged nodded with each other. Dave glared at the retreating back of Ryan. Bakit ba kailangang sumulpot na naman ang lalaking ito sa buhay ni Camille? Ang inis na tanong ni Dave sa sarili and he's not liking it.